Naglabas na po mga kaibigan ng dokumento si dating Senador Antonio Trillanes Deport na nagpapakitang si Digongyo at si Bongo ay pwedeng panagutin sa 6.6 billion plunder. Pandarambong. Ano pa ba inaasahan natin mga kaibigang isasagot nila? Kung sino yung nagsisinungaling, yung pa nagsasabi ng nagpaparatang ng kasinungalingan daw. Siyempre. At siyempre, didepensahan din, di ba? Ni Roque ng ina niya. Mga kaibigan, Harry Roque luma na raw. Naku po, yan ang luma na. Yung sinasabi ninyo, yan ang luma ng tugtugin. Palusot. Yan ang luma na. Bayad na sa politika. Kapag ka sumasabit, mga kaibigan, sa kaso, yun ang gagamitin. Politika lang yan. Kasinungalingan yan. At saka luma na yan. Yan ang talagang luma. Bueno, ito po mga kaibigan, si dating Senador Antonio Trillanes Deport. Matatandaan ninyo nitong nakaraang linggo, meron siyang ibinabala na siya po ay maglalabas, magsisiwalat ng katiwalian laban dito sa kasalukuyang administrasyon. At inakusahan niya nga ngayon itong si Digongyo at saka si Bongo ng umano'y pandarambong sa nagkakahalaga po ng 6 na bilyon o 6.6 billion na mga government projects. At ang pinakamalaki nitong 6.6 billion na ito, mga kaibigan, ay mga kontrata nasa lakab na kontrata sa ilalim ng Duterte administration o dun sa unang 2 taon ng administrasyon ni Digongyo. Naglabas po ng pahayag si dating Senador Antonio Trillanes at ito'y napanood ng marami. Katunayan, dinagsa tayo sa messenger ng mga kopya ng video na ito na nagmula kung saan-saan ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Sinabi ni Trillanes na itong pamilya ni Go ay nanalo sa mga government projects na nagkakahalaga ng 6.6 billion sa ilalim ng administrasyong Duterte. 1.5 billion dito sa 6.6 na ito, yung 1.5 billion ay nakuha po ito nung mayor pa lang si Digongyo. Samantala, yung pong 5.1 billion ay sa unang 2 taon ni Digongyo sa Malacanang. At ibinasi po nitong si Trillanes ang mga dokumento. Ipinakita niya ang mga dokumento nagmula sa Department of Trade and Industry o DTI. Siyempre, yung registration ng kumpanya, di ba? At saka sa Commission on Audit. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Walang pinakamagandang ebidensya kapag nagsiwalat ka, kahit sa media, di ba? Kahit sa media. Ang pinagbabasihan ng media ay dokumento. Ano ang pinakamatibay? O isa sa pinakamatibay kung ang pinag-uusapan natin ay pagnanakaw, pandarambong, transaksyon na illegal,
questionable transactions, mga kaibigan, questionable contracts, pupunta ka sa kinauukulang ahensya. Di ba? Katulad niyan, nagkaroon ng audit kasi may kontrata. Inaudit yan, yung kontrata na yan, inaudit ng Commission on Audit. Pagkatapos na yan ay makonsummate. Kasi yearly, annually, ang ginagawang audit ng COA. Sabi ko nga sa inyo, kung 2021 tayo ngayon, yung mga nakaraang taon, halimbawa 2020, yun ngayon ang ilalabas for the year 2021, yung mga transaksyon na nangyari sa taong nakalipas, 2020, at mga previous. Yun naman mga previous, makikita mo yun sa file ng, kung 2019 yun, sa 2020 mo makikita yun. Yun naman 2019, makikita mo sa 2018. Ganun ho yun. Pag na-consummate ang kontrata, ibig sabihin nagawa yung kontrata, di ba? Consummated yung kontrata, nagsimula na yung kontrata, project na nasa kontrata, o kaya bilihan, bentahan sa kontrata, meron ng audit yun after a year. Ngayon, dito kinuha yung mga basihan. Kasi mas matibay ang COA . Alam nyo kung bakit? Kasi po sa COA, tinutukoy nila dyan, halimbawa, up to the last centavo, up to the last centavo, hanggang sa kahuli-hulihang sentimo, mga kaibigan. Tinutukoy nila yan. Sinasabi nila dyan, meron silang pina-flag o yung sinisita, di ba? Ito mali anya . Ang nangyari anya dito sa kontratang ito ay ano nangyari dito sa kontratang ito ay sumobra ang ibinayad halimbawa ng gobyerno, di ba? O kaya mas malaki yung kinubra ng kontraktor kesa sa nagasta doon sa project, alinsunod sa kabuuang budget nito. Hindi ba? Ganun yun . So ito, naglabas si Trillanes ng mga dokumento. At sabi niya na yung construction company, ito na ang katiwalian dito. Yung construction company, di siyempre na-consummate yung kontrata. Pagkatapos, sino yung kumpanya, di ba, na involved sa kontratang pumasok sa gobyerno? Pag-aari po ng tatay ni Bongo na ang pangalan ay Desiderio Lim. At ang kumpanya, yun ang nagmimay-ari, yung tatay ni Bongo. At ang pangalan ng kumpanya ay CLTG Builders. O yung CLTG, initial ng buong pangalan ni Bongo. Ang pangalan niya Christopher Lawrence. Ano ba yung middle name? T. Ang middle name. Pagkatapos G. Ang apelyido niya ay Go. Ayan. CLTG Builders. Ito'y nakakuha ng 27 proyekto sa gobyerno na nagkakahalaga ng 3.2 billion noong 2017. Tandaan nyo, presidente na si Digong nyo. Doon pa lamang, 2017 pa lamang yon ay 27 projects na nagkakahalaga ng kabuuang budget na 3.2 billion. Isang taon pa lamang nakakaupo si Digong nyo sa pwesto. Sabi niya,
paririnig ko rin sa inyo at ipapanood natin sa inyo yung sinabi ni Senador Trillanes. Lahat ng mga projects na ito ay located o nasa Davao City, kundi man ay sa Davao Region lamang. Doon lamang nakakompine, pero national budget ito, mga kaibigan. Lahat, sabi niya yun, ay nasa Davao o kaya Davao Region. From March 2007, mayor pa siya nito, hanggang May 2018, sabi ni Trillanes, ang COA documents ay nagpapakita na ang CLTG Builders ay nakakuha ito from 2017 o 2007, ang tagal nun 11 taon sa loob ng 11 taon ay nakakuha ng 125 project na ang halaga po ay 4.89 billion pesos. Samantala, itong si Alfrego Builders and Supply, meron pang isang kontraktor, kumpanya, na ang pangalan ni Alfrego Builders and Supply. Ito naman ay pag-aari ng kapatid sa labas o half brother, 'di ba? Sa Tagalog 'yun, kapatid sa labas, 'di ba? Ni Bongo, na ang pangalan ay Alfredo Amero Go. Ayan, so yung Alfrego ay acronym din ng kanyang buong pangalan, itong kapatid sa labas ni Bongo. Alam ba ninyo kung ilang kontrata raw ang nakuha nito from June 27, 2007 hanggang July 2018? Mga kaibigan, umaabot po sa 1.74 billion ayon ho kay Trillanes. Noong 2018 lamang, sabi niya, itong Alfrego Builders and Supply ay nakakuha naman ng 23 projects na nagkakahalaga ng 1.3 billion. Ito, sabi ni Trillanes, ako anya ay magsasampa ng kasong plunder labang kay Duterte at kay Bongo kapag sila ay bumaba na sa kanilang mga pwesto. Bumaba lang si Duterte dyan, pwede na siyang magkaso Kahit si Bongo'y meron pang 3 questionabling taon sa Senado. Sa tanong pa ni Trillanes, bakit hindi ngayon na? Kasi magtataka ka bakit? Sasabihin di ba yun ang sasabihin bakit ka magsasampa ng kaso pag wala na sila sa pwesto? Kaya ang tanong ni Trillanes, nandun na rin ang sagot. Bakit hindi ngayon na? Ibig sabihin, bakit hindi siya ngayon magsampa ng kaso? Ito sagot niya rin. Tanong niya, sagot niya. Kasi siguradong gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para ibasura ang mga kasong isasampa sa kanila. Ito, mga kaibigan, bumanggit na lang tayo ng mga appointees nila, di ba? Unti-unti na nga nilang inaalis yung kasong plunder Sa buwatan na nga ito itong administrasyon ngayon. Ito lamang Supreme Court nilagyan ng restriction yung pagkuha ng salin. Kaya mga kaibigan, meron ng pwedeng matakban, di ho ba?
para saan pa yung batas? Ba't pag gumawa ng salin? Unang-una, napatalsik yung dating Supreme Court Justice, si Justice Corona. Hindi ba? Na dahil sa salin tumututol nga si Miriam dyan di ba? Nung panahon na yun. Gusto nyo, maglabasan tayo ng salin dito Sabi ni Miriam, di ba? Sa Senado. Kaya ang ombudsman, nagumpisa yung hindi pagpo-provide ng salin. Hindi paglalabas ng salin. Sa ombudsman. Kaninong panahon? Sa panahon ngayon, nung nakaupong ombudsman ngayon na si Samuel Martires. Sino ba ito? Ito'y appointee ni Presidente Digongyo sa Korte Suprema. For a while, ay naging Associate Justice ng Korte Suprema. At nung mabakante, ang ombudsman ay inilipat siya sa ombudsman. Inilipat siya ng pwesto. Kasi tao nila yan, si Martires. Di ba pag nakaraan taon ayaw na nilang mag-provide ng salin. Pero ngayon lang, nagdesisyon ng Korte Suprema na na nire-restrict na nila yung pong paglalabas ng salin sa kung ano-anong dahilan na sa palagay ko bilang isang pangkaraniwang mamamayan ay labag sa batas. Kasi hindi naaayon sa batas yun Yan salin kasi nakapaloob yan sa Republic Act 6713, yung malimit nating binabanggit sapagkat diyan nasasaad ang lahat ng responsibilidad at gampanin ng mga opisyal ng gobyerno. Kung tawagin niya Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Diyan, mandated sila na magsumiti ng salin. Kaya ano pa man ang gamiting dahilan ng ombudsman, nagsimula yan kay Martires, pagkatapos ngayon ng Korte Suprema. Alam ba ninyo na walang kabuluhan yan sinasabi nila? Pagbaluktot sa batas yan. Bakit po? Kasi po, yung salin ay public records. Kaya nga ginawa yan mga kaibigan, para mabantayan ang mga nasa gobyerno. Upang malaman kung sila ay nagsasabi, nag-uulat ng katotohanan, specifically sa kanilang mga ari-arian, mga tinatangkilik. Hindi ho ba? Bali, wala na yan kasi hindi na yan alinsunod sa batas. Kahit sabihin nyo pa na Korte Suprema nag-decide yan, mga kaibigan. Hindi ho ba? Kahit sila pa. Bakit? Batas yan Dapat ang Korte Suprema ay gumagawa ng desisyon alinsunod sa batas. Halimbawa mo, yung pagtakbo ni Digongyo sa politika, muli, na Vice President. Pwede ka bang dumulog sa Korte Suprema niyan? Pwede. Bakit? Kadudulog. Para hilingin mo na liwanagin. Yun ang trabaho ng Korte Suprema, liwanagin ang batas. Hindi guluhin ang batas. Hindi baguhin ang batas. Wala na Sa pagtakbo pa lamang ni ERAP noon, natatandaan ninyo, pinayagan ng Korte Suprema, kinatigan yung COMELEC, mga kaibigan, na pwede na makatakbo. Sila itong humahatol yung Sandigan Bayan Bali ba yung nagsabing pwedeng tumakbo si ERAP ulit? Kwan yun Sila yung humatol na si ERAP ay perpetually, habang buhay, hindi na maaaring humawak ng pwesto. Sila yung Sandigan Bayan Justices. Sino yon? Si Teresita de Castro at saka yung si Peralta, Diosdado Peralta.
O akalain ninyo nung tatakbo na ulit na mayor si Erap nagdesisyon sila pwedeng tumakbo si Erap. Kinatigan nila yung desisyon ng COMELEC. Ano tawag mo ron? Kinontra mo lang, hindi lang yung batas, kundi pati sarili mo kinontra mo. Di ba? So, tama yung sinasabi ni Trillanes. Para saan ka magsasampa ng kaso ngayon? Kung nauutusan itong mga hukuman, di ba? Kaya pagka sinampa mo ngayon yan, wala mangyayari dyan. I-dismiss ka agad dyan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang solusyon para maparusahan mo yung mga nagkasala, manumbalik ang rule of law sa ating bansa, ang propriety. Mga kaibigan, isa lang ang solusyon dyan. Palitan lahat yan. Palitan mo muna yung presidente. Palitan mo yung ibang mambabatas. Ito nga hindi ba kayo nababahala? Hindi ko lang check natin yan sa 2022, pagkatapos ng eleksyon, kung matutuloy, 12 dyan, wala na Sa Senado, 12 ang kailangan mong palitan dyan. Yung iba, re-electionist. Di ba? Muling tatakbo dahil matatapos na ang term. 12 yun. Merong tapos na ang term at merong magre-re-eleksyon para sa pangalawang termino, mga kaibigan. Naka-6 na taon na. Hindi ba kayo nababala na yung matitirang 12 dyan, puro kabig na ng administrasyon. Ito na pagkakataon. Huwag na kayong boboto ng kapanalig ng administrasyon. Bakit? Diyan nasisira ang ating pong rule of law, nasisira ang sistema natin. Tingnan ninyo nangyari nung maupo si Digong nyo. Nagdikitan lahat, dumedi lahat yung mga senador, di ba? Maliban sa iilan. Pero hindi man sila dumedede ng todo-todo, halata pa rin na naglalaro, mga kaibigan. Walang gulugod, walang buto sa gulugod para magsabi, manindigan. O si Trillanes lang yun di ba? Ito mga to, nakipagsabuatan pa yan. Kaya hanggang ngayon, si Pacquiao ayaw paniwalaan ng tao Mga kaibigan Nung una nga naman, dila ka ng dila sa tumbong. Ikaw ang luminis ng tumbong ni Digong nyo. Pagkatapos ngayon, paano kang paniniwala? Walang credibility. Hindi ba? Kasi, nagpapabago-bago ka ng stand. Sana, kung ang stand mo ngayon against corruption, dapat yan din ang paninindigan mo nung una pa. Kahit sino. Yun yung sinasabi natin Ako, hindi bali ako magbago ng paninindigan ko o ng paniwala sa isang tao, kanino man. Nagbabago ako ng paniwala. Bakit? Hindi na naninindigan si Trillanes, galit siya sa corruption nung una pa lang. Hanggang ngayon, corruption. Di consistent ka. Di ba? May credibility ka. Pero dati, hindi ka galit sa corruption. Lalo na sa pera ng corrupt, hindi kayo galit. Tapos sasabihin mo ngayon corrupt. 3 doble. Kami nga, paniwala namin, hindi lang 3 doble yan Nakita ko ang mga pagmumukha ng napwesto rito Lumaki tiyan, lumaki muka. Huwag niyo sabihin, basta na lang lumaki yan. Naging butete yan.
yung mukha naging kamukha lahat ni Rocco eh. Mga kaibigan, sa sobrang mantika, di ba? Yung mantika ni Rocco talagang, yung mga aligi, di ba? Nakikita mo sa batok, sa lalamunan, kitang-kita mo yung aligi ni Roque. Talagang mapupulahasang eh. Oh, si Roque ng ina nyo. Kuwan, ha? Ayan po, mga kaibigan. Meron po tayong ipinost na tanong sa FB, di ba? Alam nyo ba kung ano tawag sa Bisaya, ha? Kasi Bisayang dialect nila, di ba? Ni Digong nyo, tsaka ni Bongo, di ba? Ano ba talaga tawag sa kanya, ni Digong nyo? Kasi pati mga Bisaya, ito rin yata tawag eh. O kung hindi pa nyo tinatawag, ito tawag nyo. Kasi sa salitang Bisaya, merong merong mga malalambing di ba? Na tawag, yung Inday, di ba? Pagka mahal mo yung Inday, di ba? O meron pang isa. Ito ang tawag ni Digong nyo kay Bongo. Ha? Ano tawag? Palanggago. Kasi yung palangga, ano yun palangga, di ba? Yung sinasabi mo yun sa isang mahalaga sa yung tao. Palangga. Meron pa, pangga, di ba? Pangga. Yan. Bisayan, yan dialect yan mga kaibigan Kaya, ang tawag ni Digong nyo dyan, kung hindi palanggago, panggago. Masama ba yun? Lambing nga yun panggago. Mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang gabi, Bong Revilla. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko,